105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know, nagkakilala kami sa ministry. So, nag-a-attend kami pareho sa Reach Ministry. Yun yung first time na pagkikita namin at nung time na yon ay talaga sa una na-attract ako sa itsura niya. Ay maganda kasi. Actually, papansin yan. Nung first time ko mag-attend sa fellowship, best in shake hands, ganyan. So, hindi lang siya isang beses nag-shake hands sa akin. Nung time na yun, na-feel ko na nagpapakip na siya. So, doon kami nag-meet. Pero noon, friends lang talaga kami muna. Nung time na kami ay talagang nagkakilala na personally, magkaiba kami. Actually, naging friend ko sila nila RJ, nila Froggy, yan. Lagi kasi silang magkakasama sa alumni. So parang iniisip ko, kung kami kaya magkakatuluyan, lagi kaya kami mag-aaway kasi magkaiba talaga yung aming lifestyle, magkaiba yung aming pinanggalingan. Pero nung tumagal, ang napapadalas, siya na yung lagi kong kasamang gumagala kasi wala naman akong kakilala sa Muñoz. So, kain-kain lang din pag may time. At tipid-tipid din kasi wala naman ding masyadong pera, student loan. Ayun. So, ganun lang, ganun nagsimula ang lahat. and if I lost everything in my heart, it means nothing. 'Cause I have you, girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better. The day when I say Nakakatuwa talaga ang God dahil from our extreme differences ay talagang iba yung word ng God doon. So, si God pa rin ang nag-direct ng love story namin sa kabila ng pagkukulang namin sa sex. Talagang kinukonsider ko yung spiritual aspect ng buhay namin. Hindi dahil sa physical, kundi yung spiritual, yung kinabukasan ng aming spiritual na pamumuhay. Dahil unang-unang, dahil siya ay na-raise sa a Christian family. Characteristic. Kasi noon, sabi ko, ang prayer ko kay God, basta Christian na guy. Isa pang bagay, talagang nakakatuwa siyang kasama dahil madali siyang patawanin at masayahin siyang tao. So, nung time na yun, hindi ko pa naman naiisip na magiging kami, pero mukhang okay naman. So, aside from that, maliban sa Christian siya, gwapo daw siya, Nox. Gwapo daw siya. So, na-expect ko talaga na iba yung magiging outcome, magiging family namin kasi nag-grow siya sa family na Christian. Pero kung sa personality, gusto ko kasi yung medyo suplado, pero pag nakausap mo na, sweet naman. So, ganun yung dating niya. So, may pagka-suplado talaga. So, kunwari hindi kayo ismelan, pero alam mo nagpapakit. Yan. Medyo challenging. I've been dreaming way too much. Can we just turn this into reality? 'Cause I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live in. And I know we could happen, 'cause you know that I've been feeling you. Special siguro nung time na nagpunta ako sa Malaysia kasi doon ko na-experience yung matinding lambing niya. Actually, talagang malambing naman siya, napaka-caring niya. Kilig moments. Lagi naman basta magkasama kami, laging may kilig moments. Kasi makulit yan. So,
and he says that we belong Wala, makulit kasi siya, tapos malambing. sing a song. Kaya, every time na magkasama kami, laging may kilig moments, no? Kailangan na niya akong ilibre nito ng bongga. Well, this is real tonight, cause I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live. Actually, well planned yung yung proposal nung time na nag-decide ako na pumasyal nga sa Malaysia nung nag-aaral siya. Actually, ano yan, nitong taon lang, pero hindi ko na maalala kung anong date kasi hindi ako magaling sa date. Pinag-pray ko muna yon, although wala nga akong pera para bumili ng mamahaling sing-sing kasi ang mahal talaga ng engagement ring. Basta nung sinabi niya pupunta siya ng Malaysia, nasa sense ko na yon. Sabi ko, hindi pupunta to ng walang dahilan. Pa-feeling lang. Ang nangyayari doon ay, nung nandun na ako sa Malaysia, wala akong dalang sing-sing actually. So, ang nangyari, nung nagpa-plan na kami sa gusto namin mangyari sa buhay, o magpapakasal na tayo this year, ano ba ang pwede natin gawin, ano ba ang planuhin natin? Mafe-feel mo na may something. So, na pinaghahanda ang pangyayari. Yung day dapat na pupunta kami dun sa isang lugar na pagpaproposan niya, sarado. Kasi wala pa siyang nabibiling sing-sing nun. Sabi niya sa akin, nasaan yung sing-sing, hindi ka pa nga nagpo-propose eh. Alam ko, dinedesire daw niya na mag-propose talaga sa Malaysia. Pero wala talaga siya actually nidala. Yun yung alam ko. That time na nag-uusap kami, naghanap ako ng sing-sing doon sa mall mismo. Kinabukasan, trinay ulit naming magpunta dun sa Genting Highlands. And then dun, nag-propose na siya. Sumakay na kami sa cable car, at doon ako nag-propose na sabi ko, will you marry me? May dalawa lang kaming kasama na Chinese couple na matatanda. Parang natatawa sila sa ginagawa namin sa cable car. Actually, kinakabahan ako that time. Baka mag-no ako? Joke. Hindi, pero kinakabahan ako. Pero parang mas nasa sense ko na ganun. So, nagpiprendo kasi siya, may hawak pa siyang camera and all. Tas, best in documentation ang lolo mo. As in, di nag-explain niya siya bakit daw niya ako mahal, ganyan-ganyan. Tapos yun, tinanong na niya at ako, ang nasagot ko lang, sure. At hindi yes. Kaya hindi ko alam kung formal ba yun na acceptance ng engagement. Kasi hindi yes yung sinagot ko, sure talaga. Hindi siya sumagot ng yes, pero ang sinagot niya ay sure, sabi niya. Natawa ako doon. Just want to say that Gusto mo tulungan kita. Yung ring, kumarin ko rito. Kailangan naka-document. Sana sabihin na mahal ko po. Baby ka na to. I love you, baby. Tapos, Will you marry me? sure. Promise ko siguro na magiging mabait ako basta magiging mabait ka sa akin. Eto nga, magsisettle na kami. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, magiging responsible ako bilang tatay sa magiging future na family natin. Rest assured that I will love you forever. No, forever lang. So, and I am grateful kay God that He gave me you. Siyempre, ang sabi namin, God first, yung mamahalin natin para maging strong yung love natin sa isa't isa. And of course, siya yung pangalawang mamahalin natin sa panghabang buhay. And I will forever cherish yung time na nagkakilala tayo hanggang ngayon and siguro hanggang sa pagtanda natin. Siyempre, ida-direct ko yung family ko para sundin yung paglakad ng Panginoon sa Kristo. Yun lang naman ang purpose namin.
gawin lang natin na si God yung nasa center ng relationship natin. And I think wala namang mangyayari. Although, ang dami nga nating differences, pero hindi naman yun yung nagbabind talaga. It is the God of love that binds us together. So, mahalin ko siya ng panghabang buhay kasama na ang magiging pamilya namin. Siyempre, provide ko lahat ng pangailangan namin physical na nagmula sa Diyos. And, ayun, so magpakabait ka sa akin. Kasi mabait ako sa'yo. Yun lang, I love you.